Naglaan ang Philippine Navy ng nasa kabuuang 659 milyon pesos para sa pagkuha ng libu-libong rounds ng 76mm at 35mm na mga bala para sa pangunahing baril ng mga modernong barkong pandigma ng Philippine Navy. Alamin na buong detalye mamaya. At sa gitna ng tumataas na panrehiyong alalahanin sa seguridad sa Indo-Pacific ay nagpahayag ang Philippine Army ng interes sa pagkuha ng air defense system ng India. Anong armas kaya ito? Alamin na buong detalye mamaya. At sa ibang balita, pinalakas ng Pilipinas at India ang interoperability sa pagitan ng kanilang hukbong dagat, Coast Guard at Air Force sa ilalim ng bagong inilunsad na strategic partnership sa pagitan ng dalawang bansa na inaasahang makakatulong umano sa paghubog ng kapayapaan, katatagan at pagtutulungan sa rehiyon. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Naglaan ang Philippine Navy ng nasa 218 milyon pesos para sa pagkuha ng 1,900 rounds na mga bala ng 76mm main gun at 62 high explosive detonating point para sa mga pangunahing baril ng mga modernong barkong pandigma nito. Ang 76mm ay ang pangunahing sistema ng baril sa lahat ng barkong pandigma ng Philippine Navy, kabilang ang mga Jacinto-class patrol ship, Gregorio del Pilar offshore vessels, Conrado Yap-class corvette, Jose Rizal guided missile frigates at ang Miguel Malvar-class frigates na may sistema ng mga armas na mataas ang rate ng firepower. At hindi lang yan mga kabayan dahil naglaan din ang Philippine Navy ng 441 milyon pesos para sa pagkuha naman ng 16 rounds na 35mm autocannon. Ang 35mm autocannon ay isa sa mga pangalawang sistema ng baril ng Philippine Navy at ang mga detalles para sa proyektong ito ay katulad ng pagkuha din ng 76mm gun ng Philippine Navy. Sa ngayon ay hindi pa nabanggit kung saan o anong bidder ang nanalo. Grabe mga kabayan, 200 milyon pesos para sa 1,900 rounds ng 76mm gun at 441 milyon pesos naman para sa 16,000 rounds ng 35mm gun. Pero mukhang kulang pa talaga ito mga kabayan. Ang total ay nasa 659 milyon pesos na halaga ng mga bala at sa totoong gyera ay baka hindi ito umabot ng 1 linggo mga kabayan. At sa ibang balita naman mga kabayan, sa layo ng Pilipinas na pahusayin ang air defense architecture upang pangalagaan ang mga kritikal na infrastruktura ng militar sa gitna ng tumataas na panrehiyong alalahanin sa seguridad sa Indo-Pacific, nagpahayag ang Philippine Army ng interes sa pagkuha ng ACAS-1S air defense system ng India, kasunod ng kahanga-hanga umanong pagganap nito sa panahon ng labanan ng India at Pakistan noong Mayo na kilala bilang Operation Sindoor. Ang ACAS-1S ay isang medium-range surface-to-air missile system na binuo ng Defense Research and Development Organization ng India at ginawa naman ng Bharat Dynamics Limited at Bharat Electronics Limited. Ito ay may saklaw na nasa 45 kilometers at max altitude na nasa 20 kilometers. Ang ACAS-1S ay nilagyan ng active radio frequency seeker na nagpapahusay sa target accuracy nito na idinisenyo upang labanan ng mga target tulad ng mga drone, cross missiles at guided rockets. Missile launched. Ang interes ng Philippine Army sa ACAS-1S ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap nitong gawing moderno ang mga kakayahan nito sa air defense sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon, partikular na sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas ay may limitadong saklaw ng radar at nahaharap sa mga umuusbong na banta mula sa China na armado ng mga drone, cross missiles at guided rockets. Sa kasalukuyan ay umaasa ang Philippine Army sa Israeli-made Spider surface-to-air missiles para sa air defense system nito. Ang Spider ay binuo ng Rafael Advanced Defense System na kargado naman ng Python 5 infrared guided at Derby active radar guided na may saklaw na nasa 35 kilometers na subok na rin laban sa mga rockets at drone ng Hamas, Hezbollah at Iran. At sa ibang balita naman, sinabi ni Pangulong Marcos kahapon na palalakasin ng Pilipinas at India ang interoperability sa pagitan ng kanilang hukbong pandagat, Coast Guard at Air Force sa ilalim ng bagong inilunsad na strategic partnership sa pagitan ng dalawang bansa.
Kasalukuyang nasa India si Pangulong Marcos para sa 5 araw na pagbisita sa estado upang palakasin ang bilateral na relasyon at tuklasin ang higit pang mga larangan sa pakikipagtulungan sa mas malakas na India, partikular sa mga larangan ng depensa, ekonomiya at pangrehiyong seguridad. 3 sa 13 bagong nilagdaang kasunduan sa ilalim ng strategic partnership ay naglalayong itatag ang regular na pakikipag-usap at pakikipagtulungan ng militar sa militar katulad ng Navy to Navy staff talks, Air Force to Air Force staff talk at Army to Army staff talk. Malugod na tinanggap ni Pangulong Marcos ang lumalagong depensa ng India at indigenous defense industry na binanggit ang BrahMos Missiles Project bilang isang halimbawa ng pagpapalawak ng kooperasyon, habang isinama na rin ng Philippine Army sa listahan nito ang ACAS-1S Air Defense System ng India. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na ang kapwa Pilipinas at India ay may high stakes na pagtiyak sa isang ligtas na kabatay sa patakaran ng Indo-Pacific at ang kanilang bagong strategic partnership ay makakatulong sa paghubog ng kapayapaan, katatagan at pagtutulungan sa rehiyon.